Thank you, Jesus. This time, tayo naman po yung tatanggap sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng Kanya pong mga salita. Atin pong ihanda ang ating mga puso at atin pong imbitahan ang lingkod ng Panginoon, Pastor Zion Sun. Thank you, my dear brother. Parang siya po yung ating speaker ngayon. Pogi mo ngayon, Paps. God bless you. Jello is a faithful worker po sa gabayan ng Panginoon. At good evening po. Merry Christmas. Ayan. At alam ko po, excited na po tayo sa Kapaskuhan. Tinan nyo nga po ang yung katabi kung nakaribad na ba yan. Nandyan na po ba yung bonus niyan? Kaya ang Christmas po ay panahon ng bonus, no? At panahon ng rebound. Pag may nakikita po kung mga naka-rebound na, may bonus na yan. O 13-month pay. And we are so excited because it's 9 days left before Christmas. And I'm sure our brothers and sisters, ang ating po mga kapatid, ay excited na. But as we start our series about wonder, napakahalaga po na sagutin po natin ang katanungang, what makes Christmas so special? Natanong niyo na po ba yung question, what makes Christmas so special? Bakit po special ang Pasko? Di po ba? Dito po sa Pilipinas, September pa lang po at Pasko na. Excited na po tayo, no? September 1, andyan na po yung kanta ni Jose Marichan. At syempre po, this coming December 24, magkakaroon po ng changes. Kagaya po sa next slide, makikita po natin that there will be changes. December 24, ikaw po ay payat. And December 31, ikaw po ay medyo chubby na, di po ba? Yung iba, hindi nakikita. Yung imbis na Pasko, ang nakikita, yung iba, pasok. Sa mga inaanak, nung nagmano ka kay Ninong, tapos dumukot siya sa bulsa niya, yan ang itsura mo, di ba? You're so excited. And dito marami makakarelate dito. Especially yung mga dating mga bata. Yung, Mama, akin yan ha. Oo, anak, itatabi ko lang. Talagang nakarelate kami dyan, no? At ano man po yung ating handaan, no? Yung iba sa atin po, yung natirang sa bonus natin, ito na lang yung natira sa atin. Bonus na lang talaga. At kahit ano po yung handaan natin, kahit po simple lang po ngayong Pasko, Christmas is special, not because of the food, but because of something better. Meron po nag-post, ito daw po yung kanyang pangarap na meal ngayong Pasko. Yan, naka-manifest, no? Nakalagay sa plato po nila. Yung iba sa atin po, meron daladalang mga baon mula or mga Sharon Cuneta mula sa Christmas party, di ba? At siyempre po, nagkakaupusan na po ng mga lalagyan. Kaya meron pong iba, nilalagay nila sa kanilang detergent. Di ba ba? Detergent. Lalagyan ng kanilang... Yung iba naman po, dahil wala na po lalagyan, nilagay sa kanila pong paper bag. Yung iba naman po, dahil nag-iipon. Talaga naman. At siyempre po sa mga sana all, meron silang dalagyan ng fruit salad. Pang next year na po yan. Di po ba? But you know, ang topic po natin ngayon, hindi po tungkol sa fruit salad, but we will talk about the very important topic of what Christmas is, and it is the wonder of incarnation. Ano ba yan? Yan ba yung carnation evap? Yan ba yung gatas na inom natin? The wonder of incarnation. Let's all stand and let us come to the Lord in prayer sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Let's stand and let's pray. Lord, we thank you. Today, we will learn about the incarnation.
And may we see the truth about the incarnation, that it's not just about the season, but the sacrifice of our Savior, the Lord Jesus Christ. Give us a new insight of your word. Give us, Panginoon, isang mas malalim na pangunawa at isang puso na naniniwala po sa katuruang ito. Teach us, O God, and guide us today. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. At may magsasabi ng Amen. Sige po, pangalan si Lord, makakapo na po tayo. Ano po ba ang incarnation? Ito po ba yung gatas? Hindi po. This is not carnation evap. But the incarnation, according to definition, is the central Christian doctrine that God became flesh. Ulitin ko po. This is very important that every part of our theology is connected with this theology. God assumed a human nature and became man in the form of Jesus Christ, the Son of God and the second person of the Trinity. Mga kapatid, bakit po kailangan pag-aralan po ang incarnation? Why? Because without the incarnation, baliwala po ang salvation. Without the incarnation, baliwala po ang justification, ang second coming. Why? Every part of our theology is grounded in the incarnation of Jesus Christ. Sabi po sa Bible, sa John 1 verse 4, the Word became flesh. Ang salita ng Diyos ay naging laman. So, the Word in the beginning was the Word. Mula pa sa simula, nandoon na ang salita. At ang salita na to ay nagkatawang tao. Sinabi rin po sa aklat po ng Galatia, Kapitulo 4, versikulo 4, when the fullness, sabihin nyo nga po, fullness. Okay? The fullness of the time came, God sent forth His Son, born of a woman. So, pinanganak po ang kanyang anak na sa pamamagitan po ng isang babae. In Philippians 2 verse 6, sabi dito, who although He existed in the form of God, He emptied Himself. Nagpakumbaba ang ating Panginoon. Taking the form of a bondservant. So, siya po na Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari ay nagpakumbaba at ang nakita po ay ang kanyang kababaan ng loob bilang tao. He is the expression of the servanthood of the Father. The theme and thrust of the apostolic preaching and teaching is centered in the birth of the Son of God. Lahat po ng ating mapag-uusapan ngayon, baliwala po kung wala po ang incarnation. Kaya pakisabi nga sa iyo katabi, sandali lang si Pastor, huwag ka mag-alala. Now, for us to understand the background, in AD 451, nagkaroon po ng Creed of Chalcedon. Dito po sa Creed of Chalcedon, meron pong 5 declarations. Number 1, the first declaration is that Jesus has 2 natures. Meron pong dalawang nature ang Panginoon. He is both God and man. Hindi po siya kagaya po ni Thor, na siya po ay demi-human. O kagaya po ni Hercules. He is incomparable. He is God and man. Pangalawa po, each nature is full and complete. So hindi siya kalahating Diyos. Hindi siya kalahating tao. He is fully God. He is fully man. Hindi po siya mistisong Diyos. Siya po ay buong Diyos at siya po ay buong tao. At pangatlo, each nature remains distinct. So, hindi po ito bagong genes or bagong, anong tawag dito? Hindi po ito bagong nature o bagong uri ng creation.
when in fact He is never created. Number 4, Christ is only one person. So they declared in the Creed of the Chalcedon that Christ, even though He is one person, He has two natures. And things that are true of only one nature and nonetheless true of the person of Christ. So it teaches us na ito po ay katotohanan. We believe that Christ, He is God and He is man. And the exact explanation of that is found in the incarnation. May dalawang katanungan po na ating pong sasagutin ngayon, gabing ito. What is incarnation? And number 2, ito po ang tanong. What is the reason why Jesus incarnated? Now, ano ba yung reincarnation? At anong difference dito sa incarnation? Ang reincarnation po, ito po yung rein. Ibig sabihin po, ito po ay paulit-ulit na mabubuhay. Yan po yung belief ng ating pong mga Hindus. They believe, pag ikaw po ay mabait, ikaw po ay pwedeng maging tao or maging elepante. Kung ikaw ay pasaway, pwede ka maging ipis. That's reincarnation. But we don't believe in reincarnation. And the Bible does not teach about reincarnation. Hindi po tinuturo ng Bible yon. Now, iba po ang incarnation sa reincarnation. Now, what is the reason for the incarnation? Bakit po kailangan po si Kristo ay magkatawang tao? Number 1, to confirm God's promises. Yung pangako po ng Diyos ay kanyang may sakatuparan. In Isaiah 9 verse 6, basahin po natin 1, 2, 3. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. This was prophesied 1,000 years before na ipinanganak ang ating pong Panginoon. And imagine nyo, naalala nyo po tuloy nung 2019, December, napakadami pong mga experts po sa future, yung mga horoscope, ang nilalabas, magiging maganda ang 2020. March 2020, nawala yung mga nag-prophesy. Why? Because hindi po nila alam ang pwedeng mangyari sa kinabukasan. Pero dito po, sa aklat po ng Isaiah, sinasabi, there will be a son who will be born. At yun ang ating pong Panginoong Jesucristo. Jesus has come as a Savior from sin and as a King in His kingdom. Si Kristo po ay hindi lamang po to confirm God's promises. Pangalawa, to reveal the Father. Para may pakita kung sino ang Ama. The reason why si Kristo po ay nagkatawang tao is because He wanted to reveal who the Father is. Paano po? Nasa Bible yan. John 1 verse 18. Basahin po natin. 1, 2, 3. No man has seen God at that time. The only begotten God, who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Sino po ang nag-explain sa Ama? Si Jesus. If you want to see the Father, we must focus on our Lord Jesus Christ. Mag-focus tayo sa Panginoon. Di ba? Napakadami pong balita po ngayon. Di ba? Ang dami pong mga tao. Nung lumindol, noong 2019, meron pong sumunod sa isang batang lalaki, 18 years old. Ang pangalan po ng kanilang organisasyon, yung Bayanihan Services. At naniwala sila na ang batang ito ay reincarnation ni Kristo. Pero sinasabi sa Bible, pagdating ng Panginoon, wala man nakakaalam. Jesus is the exact representation of the Father. He reveals the Father. Kung sino po ang Ama,
Yan po ang ating pong Panginoon. Pangatlo, dahil ako po ay nag-promise, sandali lang po ako. Pangatlo, to put away sin. Para po talunin ang kasalanan. Kailangan po natin ng mas malalim po na pangunawa dito. Sa Hebrews 9 verse 26, ito pong sinasabi, otherwise, Christ would have to suffer many times since the creation of the world. But He has appeared once for all, the culmination of the ages, to do away with sin by sacrifice Himself. Parang ganitong picture po yan. Pakita po natin yung ating picture. In the Bible times, kapag sila po ay may kasalanan, they have to offer animals to God. Kailangan po nila mag-offer. And you know, sa Bible po, there are 5 offerings. Dito po, makikita natin yung 5 offerings. Number 1 is the burnt offering. Ito po ay isang sacrifice. It is a voluntary sacrifice na kapag sila po yung makasalanan, mag-o-offer sila sa Panginoon. Pangalawang offering, yung meal offering. Ito po ay wala pong leavened bread. So ito po ay i-offer nila kay Lord. Pangatlo, yung peace offering. Pang-apat, sin offering. Yung involuntary sin. Kapag sila po yung may nasabing masama, ay, Lord, kung ano naman po ito, may sin offering ako. At pangalawa, o panglima, yung trespass offering. Imagine niyo po, kung sa panahon natin ngayon, nakabase pa tayo sa Old Testament. Siguro po, pupunta po ako sa simbahan, may dala-dala po akong 5 mga tupa. Ganon katindi. You have to sacrifice all over again, all over again, all over again. Why? Kasi kailangan mo magbayad sa iyong kasalanan. But praise God, si Kristo po ang naging ultimate sacrifice. Noong ipinanganak ang ating Panginoong Yesus, He became the ultimate sacrifice. When you see the baby at the manger, you don't just see a baby, you see a person destined to sacrifice his life para sa iyo at para sa akin. Mga kapatid, nung ipinanganak ang Panginoon, wala pong hotel, wala pong announcement, wala pong social media na nag-post na pinanganak na ang Panginoon. It was silent, it was dirty, it was smelly. Pinanganak po si Kristo sa isang maduming, mabahong sabsaban. Para kanino? Para sa iyo at para sa akin. Ganyan po ang sakripisyo ng ating pong Panginoon. To put away sin. Pang-apat po, to destroy the works of the devil. Para sirain ang gawa ng kaaway. Ang plano ng kaaway is to destroy our future. But in 1 John 5 verse 4, sabi dito, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Sabi po dyan, sino man ang naborn o pinanganak sa Diyos ay mananagumpay sa mundong ito. Praise God. Palapakan po natin ating po Panginoon. That is the reason, no? To confirm God's promise, to reveal the Father, to put away sin, to destroy the works of the devil. At panglima, to give us an example of holy life. Opo, para po tayo po may standard na mamuhay ng may kabanalan. Pastor, nasa Bible po ba yan? Yes! Ito po ang sinasabi. Because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Tayo po ay susunod sa kanyang galaw. Kung ano po ang ginawa ng Panginoon, yun po ang gagawin po natin. At pang-anim po, the reason for the incarnation is to prepare us for the second coming. Kung wala pong incarnation,
at crucifixion, wala pong second coming. Kung si Kristo po ay ipinagalak lamang sa pamamagitan ni Jose at ni Mary at hindi siya supernatural, hindi siya incarnation, mga kapatid, imposible magkakaroon ng second coming. Kasi tao lang siya. But praise God, Jesus will come again. The reason bakit pinanganak si Jesus is because hindi lamang po dahil siya po ay ipapako sa krus, kundi siya po ay mabubuhay na muli at siya ay babalik na muli. He will come again soon. Malapit na po, mga kapatid. There are wars. There are rumors of wars. Sa West Philippine Sea, medyo lumalala na po ang girian. But praise God, nasa Bible po yan, malapit na pong dumating ang ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. That's what the Bible tells us. At dito po, mga kapatid, alam niyo po ba yung incarnation? Isang sempo namin pinag-aralan sa Christian life. Pero dito po, tatapusin natin in 20 minutes kanina po. So malapit na po magtapos. Number 2, the nature of the incarnation. Ano ba ang nangyari? Christ emptied himself and he was made in the likeness of man. Ano bang ibig sabihin nito? Number 1, he emptied himself. Kanyang ipinagkait ang kanyang sarili. Supposed to be, ang hari ng mga hari, dapat siya po yung nasa trono. Kapag ipinanganak, dapat the best hospital. Pero wala. Nasa isang maduming sabsaban. Dito po makikita natin, sinabi ni Pablo sa Filipos 2, verse 7 to 8, being found in appearance like a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Ibig sabihin po ba na wala po ba yung pagka-Diyos niya? Hindi po. Kanyang ipinakumbaba ang kanyang sarili na kahit siya ay Diyos, ginawa niyang tao. Siya po'y nagkatawang tao. Siya po ay naging tao. He emptied himself. The incarnation literally means the infleshing of the eternal Son of God. Nagkaroon ng laman at dugo at siya ay naging tao. He emptied himself. Pangalawa po, he was made in the likeness of men. Siya po ay naging tao. Siya po ay, kung ano yung naramdaman nating sakit, pagod, naramdaman ng ating po Panginoon. Why? The Word became flesh. In John 1 verse 4, sabi dito, the Word, ang salita, ay naging laman. Mga kapatid, hindi ko na po tatapusin ito, but I want you to picture what happened. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? The eternal Word, the God of all gods, the King of all kings, became frail human flesh and blood to save us from our sin and to free us to marvel and enjoy the unique union of divinity and humanity in His one particular person. Anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, ang ating pong Panginoon, He did the impossible. He became human. Supposed to be imposible po na tayo po yung maligtas dahil sa ating kasalanan. Ang ating pong Panginoon, nung siya po'y ipinanganak, ang gumawa ng imposible para sa ating kasalanan.
The incarnation of the Son of God is necessary because the life we have through the new birth is life in union with the incarnate Christ. In short, nung ipinanganak ang ating pong Panginoon, posible po na tayo po ay magkaroon ng bagong buhay dahil kay Kristo. Meron pong picture tayo nung baby Jesus. Please show that picture. And dito po ako magtatapos with this illustration. If you go back 2,000 years ago, dito po sa picture pong ito, sanay po tayong makita yung imahe pong ito, di po ba? But remember this, yung Diyos ng mga Diyos, dadaan sa proseso ng pagka-baby. Imagine po ninyo, siya na may gumawa ng lahat ng langit at ang lupa. Siya na may hawak ng lahat ng buhay. Ibinaba ang kanyang sarili, nagpakumbaba, at ipinanganak para maging katulad natin upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. That is the incarnation. Jesus Christ was born. The truth is, mga kapatid, Christmas is not possible without Jesus. Kahit mawala si Rudolph, kahit mawala si Santa Claus, kahit mawala si Snowman, o si Little Drummer Boy, si Kristo lang sapat na. Why? Jesus is the reason. Sige, papalapan ng Panginoon. Jesus is the reason for this season. This Christmas, remember, hindi po lechon is the reason for the season. Hindi aguinaldo. Bagamat maganda po yung aguinaldo. Bagamat maganda po yung Noche Buena. Pero anuman po ang ating sitwasyon, magalak tayo. Bakit po? Jesus is the reason for this season. Palakpakan po natin, Panginoon. Praise God. Conclusion. The incarnation displays the greatness of God. Our God is the eternal God who was born in a stable, not a distant, withdrawn God. Our God is humble, giving God, not a selfish, grabbing God. Our God is purposeful, planning God, not a random, reactionary God. Our God is a God who is above us and whose ways are not our ways. Not a God we can put in a box and control. And our God is a God who redeems us by His blood. Not a God who leaves us in our own sin. Our God is a great God. That is the wonder of the incarnation. Palampakan po natin, Panginoon. Mga kapatid, sa ating pong pagtayo sa oras pong ito, masaya po ang Pasko. Let's all stand po. Masaya po ang Pasko, mga kapatid. Bakit po? Because we have the incarnation. Kung walang incarnation, mga kapatid, walang carnation, iba. Kung walang incarnation, mga kapatid, wala pong Noche Buena. Wala pong celebration. And most especially kung walang incarnation, mga kapatid, wala tayong kaligtasan. That's why today, let us appreciate what Jesus did. Doon po sa araw po, unang araw ng Pasko. Let's close our eyes and bow our heads at alalahanin mo ang araw po ngayon na ipinanganak po ang Diyos ng mga Diyos. Weak, isang baby na kailangan ng nutrisyon ng isang magulang. Ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, ay nagpakumbaba, nagkatawang tao para sa ating mga makasalanan. Panginoon, salamat po sa katotohanan ng incarnation. Salamat po dahil ikaw po ay naging tao para po kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat po sa pag-asa
na meron kami sa oras pong ito. At sa aming pong pagwawakas, nawa masamba po namin kayo ng masinsinan sa aming kalagayan. Let's sing this song once again. How wonderful, and let us remember what Jesus did noong araw po ng Kapaskuhan. Thank you, Lord. Let's sing with all our heart today. Sige po, sing with your heart. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na aming natanggap ngayong unang araw ng aming simbang gabi. Christ incarnated. He became man. The King of Kings, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, ay naging tao para po kami ay magkaroon ng kaligtasan. Ama, excited po kami sa mga susunod pong mga series namin ngayong simbang gabi. At daladala po namin ang mensahe ng pag-asa. Si Kristo ay ipinanganak. Si Kristo ay ang aming Diyos at tagapagligtas. Masaya po ang Pasko, Panginoon, dahil natutunan po namin ngayon ang mensahe ng incarnation. Father, as we go out from this place, ang iyong pagpapala, pag-iingat, ang biyaya, ang dadaloy sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya sa oras pong ito. Sa aming pong pansamantalang pagwawakas, ang iyong biyaya, pagpapala, ang dadaloy sa amin lahat. Ito po ang aming panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat po ay magsasabi ng Amen. God bless you, church. Merry Christmas. God bless us all.